Mga kababayan, muling iginiit ng dating Bucor Chief na si General Gerald Bantag na gusto na niyang sumuko at harapin ang kanyang kaso na isinampa sa kanya ng DOJ. Ito ay upang magpaliwanag na rin siya sa taong bayan para sa kanyang panig. Sa pangalawang interview ng Banateros Brothers, sinabi ni Bantag na gustuhin man niyang gawin ang pagsuko, nangangamba naman siya dahil sa nakaupo pa rin sa pwesto itong si Justice Secretary Boying Rimulya, kung saan ay naniniwala siyang hindi magiging patas ang pagdinig sa kanyang kaso. Ano po ba ang pwedeng magpasuko sa inyo at harapin po itong mga kaso ninyo? Alam mo, talagang gustong-gusto kong harapin talaga lahat. Kaso, paano ko naman haharapin kung andyan pa si Secretary Boying? Nakita naman ninyo, kayong tatlo mismo, muntik pang kasuhan. Kung hindi pa yan, natanong ni Senator Coco Pimentel, ay di nagkabuli-bulilyaso siya sa sagot niya at nakita naman natin kung anong naging outcome. Samantala sa usapin naman kaugnay sa pagtanggal ng kamera sa intelligence fund ni BP Inday Sara, binatikos rin ni Bantag ang liderato ni House Speaker Romualdez. Sabi ni Bantag, gumagawa lang sila ng paraan para sirain at gawa ng issue itong si Inday dahil sa kanilang political agenda sa darating na eleksyon. Yun kasi ang talagang pinaglalaban ni BP Inday, yung against sa kaliwa. Talagang kailangan dapat niya yung intelligence fund. Ikaw ba naman ang sumunod na leader ng bansa tapos ikaw ang walang intelligence fund? Unfair naman yon para sa akin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka rin ba sa pahayag ni DJ Bantag na bias ang DOJ Secretary na si Boying Rimulya dahilan para hindi muna siya sumuko? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pero sir, ano ho ba ang pwede magpasuko sa inyo ng magkaalaman tayo, sir? Paano yon? Ano po ba ang pwedeng magpasuko sa inyo at harapin po itong mga kaso ninyo? Alam mo, talagang gustong-gusto kong harapin talaga lahat. Kaso, paano ko naman haharapin kung andyan pa si Secretary Boying? Nakita naman ninyo, kayong tatlo mismo, muntik pang kasuhan. Kung hindi pa yan, natanong ni Senator Coco Pimentel, ay di nagkabuli-bulilyaso siya sa sagot niya at nakita naman natin kung anong naging outcome. Talagang walang kaso. Pati si former President Digong, ganun din naman ang kanyang idea na talagang walang na-violate na batas ang Banateros sa pag-interview kay Mr. Bantag. So sinasabi niyo, sir, kayo ay aarap po kung itong si Secretary Rimulya ay magre-resign? Ay oo naman, talagang harapin ko yan. Pero kung ang papalit na naman ay kayang-kaya niyang impluensyahan. Kasi nakita mo naman ang BBM admin ngayon, puro tambalos-los na di ba? Nakita mo, smuggling, walang comment-comment, wala tayong naririnig sa presidente. Ang dami ng kaguluhan, pati sa Mindanao, wala ka pa rin marinig. Wala ang hirap talaga ng kalagayan ko dahil nga sa klase ng administration na ito. Rinirespeto ko naman ng batas. Kaso, hindi ko rinirespeto ang karakter nila. Karakter ni Boying, karakter ni De Lemos na NBI na walang ginawa, kundi magpatong ng kaso. Kahit sinong tanungin ninyo may kakilala kay De Lemos, yun ang ugali ni De Lemos. Balita ko nga ho. Paano ka susuko? Oo. And kanina, nabanggit ninyo yung smuggling. So siguro naman nakarating na rin, mukhang updated naman kayo, nakarating na rin sa inyong attention siguro yung mga bagong batches nung smuggled na mga droga sa Pilipinas na kung dati China pinanggagalingan nung mga droga, pero ngayon yung mga nasabat sa Pampanga tsaka yung dyan sa Bureau of Customs galing na daw ng Mexico. Ano pong inyong masasabi doon o reaction?
Alam mo, Boss Dada, sa tanong na yan, nung ako pa ay nakapwesto doon sa Bucor, tumigil yung Mexican cartel na yan. Kasi nakita kasi nila yung gaano aktibo ang PRRD administration sa paglaban sa illegal na droga, kaya hindi nakapasok na, tumigil itong Mexican eh. Pero papasok na sila noon kasi may mga African pa. Marami sila. So ngayon kung yan ay pumasok na ngayon, ay ibig sabihin yan nakita nila, relax na ang law enforcement natin. Kasi dati nung time ni PRRD, hindi na nag-attempt yan. Mga yan, Mexican. So ngayon po nakikita nyo na sila pumasok na at nagiging aktibo na uli? Iyon ang nasa balita. Hindi naman tayo nagsasabi banat bay kundi sa balita. Ibig sabihin talagang pumasok na naman ang Mexican cartel. Kasi wala silang takot na eh. And unlike before, kay PRRD, aktibang fight against illegal drugs. Kaya walang nag-attempt na noon. Pero muntik nang pasukin tayo ng Mexican noon, natigil nga lang. So ngayon wala na si PRRD, wala na ang laban against illegal na droga. Ayan, nandyan na naman sila. So, ibig sabihin, dati pa, meron na talagang Mexican cartel na nagpapasok ng droga dito, pero napigilan ninyo. Bakit parang laging China yata yung mga bali-balita lang noon? Oo, tol, kasi nga yung Mexican cartel na yan, siguro natakot sila, hindi naman natin nakakausap na interview, pero tumigil sila. Ibig sabihin, natakot, di ba? Bakit hindi sila nagtuloy-tuloy? Bakit ngayon sila pumasok? Samantalang noon, kasi pinagmimitingan namin yan ng PNP, ng PDEA. Alam natin yan na gustong pumasok na ng Mexican cartel. Kaso nga lang, tumigil sila. Isang araw, nagsalita po si Pangulong Duterte patungkol dito sa pagtanggal ng confidential fund ng kanyang anak na si BP Sara Duterte. At sinabi nga niya, ang naglulustay ng pera ng taong bayan ay ito hong Kamara, ito hong mga congressman natin. May idea po ba kayo dito sa mga confidential fund na nalulustay ng Kamara at paghihingi ng audit ni Pangulong Duterte? Nako, pasensya na kayo. Pagdating sa Kamara kasi, wala akong experience dyan. Wala akong hindi ko talaga alam. Pasensya na. Nakakausap ko lang mga congressman pero hindi ko alam. Yang pagdating sa CIF ba ang tawag nun? Pero ang nababalita kasi na tinanggalan si BP Sara, pero yun naman pala, pati yung sa Congress ay hindi naman tinanggal. So sino bang dapat na may intelligence fund? Yung Vice President ba o yung mga congressman? Sino bang mas importante, di ba? Tama. Alam naman nila na yung laban pa ni BP Sara against mga communist, yung NPA, yung LCAC na yan. Yun kasi ang talagang pinaglalaban ni BP Inday, yung against sa kaliwa. Talagang kailangan dapat niya yung intelligence fund. Ikaw ba naman ang sumunod na leader ng bansa tapos ikaw ang walang intelligence fund? Unfair naman yon para sa akin. DG Bantag, follow-up question dyan patungkol sa confidential funds. No? Parang sa tingin mo lumalabas na magkakampi ngayon ng etong si Speaker Romualdez at saka itong Makabayan Black patungkol dito sa confidential funds. Ano po masasabi nyo dito? Yan, pangit na pangitain yan. Pangit yan na manifestation na yung dalawang grupo na yan nagsasabwatan. Bakit makikipagsabuatan ng isang Speaker of the House na hindi naman communist, hindi naman NPA, tapos makikipag-alyansa ka sa, di ba? Hindi ba, sir? Dahil lang sa kagustuhan mong awayin o gusto nilang sirain si BP Sara, mali naman yun. Hindi fair ang laban. Sir, may mga nagre-request daw na kayo ay meron po ng regular na nagsasalita dahil marami ho ang nagre-request nito. Ang tanong nga ng ilan, bakit po pinili ang Banateros Brothers samantalang meron namang mga legit na media na pwede kayong lapitan? Instead na mainstream? Mainstream media. Okay. Paano naman ako? Alam mo, ang pinagkakatiwalaan ko lang na mainstream media ay yung SMNI.
Yung Net 25 siguro, kaso hindi naman ako na-interview na. Dahil nga alam naman niyo ang status ko. Syempre kayo yung matatapang na makipag-usap sa akin, di kayo.